Hello po, magandang hapon. Bali, ito po yung second day ng ating team dito sa Grandiosa. So, pag ganyan pong starting, hindi naman kailangan maglagay ka na agad ng maraming tao. Lalo na po sa amin, marami kaming projects. So, meron kaming mga starting line-up, merong finishing. So, ganun lang. Ang ibig ko bang sabihin na kahit marami silang iniikutan, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang trabaho. So, yun lang. Nagtatry kaming magdagdag ng magiging kasama sa team. Kaso medyo mahirap maghanap din. Hindi ka rin pwedeng basta-basta kumuha. Lalo na kung magiging sakit lang din ng ulo. So, kahapon, nag-vlog po ako dito. Idadagdag ko na lang po ito ngayong second day namin. Merong bathroom po dun sa dulo. So, natanggal na, natibag na. So, ito yung sinasabi ko sa inyong mas mahirap po yung mga repair and renovation kasi instead na diretso trabaho na lang, ang gagawin mo pa is magtitibag, magbabaklas. Ayan, nabaklas na yung bubong. So, may mga tatanggalin. Siyempre, pag tinanggal yan, nakatambak, andito. So, itong mga yero na to, hiningi ko na to kay ma'am. Wala naman na daw paggagamitan. I-donate ko lang po to sa HOA, pang bakod. Tapos, hindi pa tayo pwede magpasok ng materyales. Kasi kung mapapansin nyo, magbabaklas pa, magtitibag. So, uunahin po muna natin, parang uunahin natin mag-dismantle. Ayan. So, ito po, baka bukas ko na po ito ipahakot ng umaga. Yung iba po nakasako na. So, kahapon sinukatan din ni Ray kung saan sila magtatayo ng poste. Ayan, nakasukat naman po yan. So, kung ikukumpara ko po ito sa mga nauna naming projects, mas malaki po ito. Parang ang katumbas niya po is yung parang sa Ecotrend sa Bacoor. Pero sa Ecotrend po kasi, bungalow type lang siya. Ito po, naka second floor, 2-story po to. Kasama po yung extension. So, basically, parang pagdating sa materyales, malaki po talaga ang mauubos. Ayun. So, ito nga, pag pinahakot mo to isang truck, magkano to? 2.5. So, maraming titibagin, maraming huhukayin. So, abangan po natin yung progress. So, by the way, dito po pala yan sa may Grandiosa. Ayan, Grandiosa, kailangan pa rin po ng permit. Dahil, full renovation to, syempre. I think dito sa unit nila ma'am, ang talagang pwede pang magamit dito is yung mga pader. Yung mismong unit, pero yung mga kisame, yero, wala na. Tatapon na yan. So, dito po sa loob, wala munang ganap. Kasi sabi ko nga po sa renovation, hindi natin pwedeng pagsabay-sabayin lahat. Kung may halimbawa mayroon na magta-tiles, tapos nag-uumpisa pa lang kayo sa extension, magiging problema yon kasi pwedeng magasgas, madumihan yung tiles, magpapaulit-ulit po tayo ng gawa. So, napakalaki po ng unit nila ma'am, kumpara po dun sa mga ginagawa namin. So, I think, dito po, kung ikukumpara ko rin po sa Lumina, parang malaking version lang to. Kasi parang ganito lang din. May extension. Actually, dito kay naman meron na siyang pader. May sarili silang pader, may poste. So, maglalagay na lang tayo ng mga poste tsaka ng beam. So, ganito po ang itsura namin dito. So, mahirap din po talaga ang repair and renovation. Sa renovation po namin, mas malaki po ang napupunta sa pasahod sa workers kaysa po sa contractor. Pero sabi ko nga, hindi nakagandahan na kahit paano, tuloy-tuloy po yung ating hanap buhay. Ayan, o diba?
So, papahakot ko na to bukas para malinisan na at makapagpasok na rin po kami ng materyales. So, ito po yung pang 3 days natin dito sa Grandiosa. Yung mga na-demolish o natibag na nila, yung kasi may bathroom doon eh. So, napahakot na po yan kaninang umaga. Tapos yun, start na sila para sa paghuhukay sa mga poste. So, yung mga poste, yung mga pwesto po ng poste natin, base po yan sa plano. Kasi kahit ganito lang po yan, may existing na yung pinaka-extension, meron po talagang plano. Hindi po pwedeng basta lang tayo gumawa. Hindi po tayo pwedeng basta lang gumawa tapos okay na. Hindi po, kailangan po may plano. So, dinala na po namin ni Ray yung ibang mga tools na gagamitin po dito sa ating project. Yung mga scaffolding, tsaka ibang gamit po. So, dito hindi kami pwedeng maglagay basta-basta ng mga materyales, baka manakaw. So, ito, scaffolding na gagamitin. Pag yung mga tools po namin na ginagamit dito, yung mga disaksak, inuuwi muna namin kasi baka mawala. Baka mawala siya. Pero siguro pag nasaraduhan na namin to, okay naman na siguro. So, continue po muna yung paghuhukay, pagtitibag, pagtatanggal. Nalaman niya, bago. Ay, hindi. Ito, pag naghuhukay na dito. Mahagit yun kasi. Ayan yung dati. So, ito, nagbabaklas na. Ayan. Gagamitin pa siguro nila yan. So, guys, itong update. So, nakahukay na. So, itong mga hukay natin, naka-base po yan sa ating plano. So, ito, may napansin ako dito, yung septic tank. So, hindi namin sure kung may panibago silang septic tank dito. Dito, nakapagpahakot na sila ng 2 truck, tapos ito pa, pahakot ulit. So, ayan siya. Nasa 1 meter na yung lalim. Hawak ito doon. Yung, takbukan mo muna yan. Plastic. Sarahan na lang siguro yun dito. So, ganito sa amin. Hukay muna. Tapos ipapahakot. Kasi tingnan nyo naman, no, saan natin ilalagay yung materyales dyan. Para mas malinis lang din siyang galawan. Hindi rin abala sa mga gumagawa. So, ito lang din po talaga ang... Ito rin po talaga ang mahirap sa repair and renovation. Lalo na kung talagang papagandahin talaga yung unit. Ayan. So, yung mga tiles dito na natira, tsaka yung bumagsak, tanggalin na rin. So, dito sa second floor, ito pwede ko na rin itong ipatanggal yung kisame. Tapos dito, ayan.
Tatanggal na rin yung bubong. So, luma na rin talaga. Sira-sira na. Joey, yung mga yero, tabi mo ah. Hakutin ko yan. So, itong itaas, pwede ko na rin po itong ipapaklas. Pwede ko na rin po itong ipapaklas. Dahil may hinihintay pa kami na mag-uusap pa kami nung may-ari. Ayan. So ayan guys, update tayo. Today is Sunday. Ayan, gusto ng team pumasok, pwede naman. So nakakutan na kami ng lupa. Ayan oh. Nakakutan na tayo ng lupa. Kini-clearing namin gawa ng magpapasok na po kami ng bakal by Monday. Bukas na yon para ma-assemble na nila. At the same time, may tayo na rin po. Pwede naman na yan. Actually, kung titingnan nyo, yung laki po ng unit, parang yung extension, ang laki rin po. Diba? Tapos dito po sa pinakalikod na extension, ayan, natanggal na po yung roofing, ayan. So pati mga partition, tatanggalin na rin po sa taas. So dito, poste to nila ay pader to nila ma'am. Maglalagay tayo ng beam. Ayan. So napakalawak niya. So dito sa kabilang side, maghuhukay pa kami. Hintayin lang namin yung may-ari kasi may changes sa plano. Ayan. So napakalalim na po ng hukay. Usually naman, standard tayo dyan syempre. Ayan po. So ayan ang itsura. Ayan, dito ang itsura. Sige. Dinamit ko lang nila dito sa para pagputo ng mga Ayan o. ano? So natanggal na po yung roofing dito. Pati yung mga ibang tiles. Ayan, tatanggalin. So dito may mga titibagin tayo dito. Ewan ko lang sa kanila kung titibagin ba yan. So ito yung poste dati. Yung unang presidente So sa taas, alam ko nagtibag na, nagbaklas na sila. Hindi natin, kabilang bahay yun. Tinanggal nyo na rin pala yung ano. Wala namang tibay, wala. Oo nga eh. Ito ang nakakapit, ito sila. Yung grill, sulat tibay. Tagal na rin kasi yan eh. So gagawa na lang natin yan. Ayun, natanggal na. Natanggal na po yung mga... Yung partition dito, natanggal na. Ayan. So ito guys, yung sinasabi ko sa inyo na mas madali pong gumawa ng bahay kesa po baklas, mag-renovate, mag-repair. Ayan. Yung mga metal parings, wall angle, luma na. Sira na, kalawang na. So, ang roofing nito, malamang may leaks kasi may mga kalawang na eh. Gumagapang yan, no? Yan. Nagapang po talaga pag may leaks na. Tapos, yung mga bakal na yan, pansinin nyo naman po, oh. Ayan. Marupok na yan. Marupok na yan. Kaya kailangan na po yan tanggalin, palitan ng bago. So basically, ang matitira lang talaga dito yung mga pader, yung mismong bahay. Pero the rest, tatanggalin na po talaga yan. Tapos,
panibagong wirings tayo, syempre. So, ito yung ginamit. Shera board, cement board, sira na rin. Ayan. Masisira kasi natutuluan, nababasa. Kaya minsan ang mga tugtungan, bumibitaw yan, gawa ng nababasa, naiinitan, lumulutong. So, nawala na yung room partition. Dalawa kasing kwarto to eh. So, hindi muna tayo makakagalaw dito kasi unahin talaga namin yung pinaka-extension. Tapos, etong mga vinyl, tatanggalin din po yan, babaklasin. Ayan. So, mas magandang naka-tiles. Pero kasi before, ang uso talaga, ang uso talaga, mga vinyl, yung mga magagaan lang. So, dito po, tatanggalin po natin yung mga metal parings na yan na nandyan. Papalitan po natin ng bago. Gawa ng may mga kalawang na po. At hindi na rin po tayo sigurado kung magagamit pa ba yan o hindi na. Pero I think, tingnan nyo naman sa itsura, hindi na. So, ganun lang. So, by the way, ang contract namin dito sa may-ari is 6 to 8 months. Medyo marami kasi kami yung projects. Pero siguro hindi naman naaabot ng ganon. Pero marami ka rin kasing woodworks na gagawin dito. So, ayan, itatapon po natin yan. Itatapon, ipapahakot. Ganun talaga. Magastos. So, bali, by Monday, pwede na rin po kami magpapasok ng mga basic materials na pwede na pong gamitin ng ating team. Ayan. So, ganun lang. So, abangan po natin yung mga susunod na gagawin. So, yung handrail dito sa hagdan, sabi nila, walang tibay. Kaya tinanggal na rin po nila. Siguro nahawakan nila. Ayan. O, diba? Ayun yung handrail, oh. Oo. Yung mga pwede pang pangharang. Magchinelas ka ba? So, open na talaga siya dito. Kaso, yun, gagawa na lang natin ng para hindi po siya pasukin dito. Harang. Yung pwede pa, yung pwede pang ipambakod, yung iba wag na. Yan, pwede yan. Bilis, ha? Yan. Ahakot sila ng lupa. Panampak. Buti na lang, carry dito yung ating sasakyan.